Sinunod nga ni Clarice sa direksyon na nakalagay sa balat ng pregnancy test. At habang hinihintay ang result ay kabadong-kabado talaga siya. Ipinapanalangin niya na sana ay wala lang ang mga nararamdaman niya. Na sana ay hindi siya buntis dahil ang bata pa niya. Na kagagraduate pa lang niya. Na magtuturo pa siya bilang katuparan ng pangarap ng mommy niya para sa kanya. Ngunit nang makita niya ang resulta ay hindi niya maipaliwanag kung ano ang nararamdaman niya. Tulala siyang lumabas ng comfort room. Iniabot niya kay Doc Alvin ang pregnancy test. So, based on the result of your pregnancy test, you're pregnant, Miss Madrigal. But to make more sure, may gagawin pa tayo ibang test sa'yo like ultrasound. Sa dami ng sinabi ni Doc Alvin ay wala nang naintindihan si Clarice dahil para bang biglang naging blanco ang utak niya. Lumabas sa Clarice na bitbit ang kanyang ultrasound. Based on the result, she's 14 days pregnant. Lingid naman sa kaalaman ni Clarice na sinusundan siya ni Sabina at pagkaalis ni Clarice ay agad itong nagtanong sa nurse. Miss, yung kaalis lang na babae, ano yung pina-check up niya dito? Si Miss Madrigal po ba? Oo, yun nga. Kapatid ko kasi yun. Masyado kasi siyang malihim sa amin. Alibay ni Sabina. Wait for a while po. Wika ng nurse habang hinahanap sa computer ang record ni Clarice. Based on her record po, she's 14 days pregnant. Bigla namang natigilan sa Sabina. 14 days pregnant? No, it can't be. She can't be the mother of Kian's child because I should be the only one who will carry Kian's child. He said bitterly in his mind. At biglang nakabuo agad siya ng maitim na plano. After her check-up, nagpahatid pa rin si Clarice sa opisina kahit na sobra-sobra ang kabad niya. Itinago niya muna ang resulta ng ultrasound sa bag niya. Pinag-iisipan pa niya kung sasabihin na ba niya kay Kian o hindi pa dahil hindi pa rin siya handa. Pagpasok niya sa opisina ay may kausap si Kian sa phone ngunit nang makita siya nito ay agad ito nagpaalam sa kausap. Ibinaba ang phone sa table at agad na tumayo saka siya sinalubong. Hey, bakit ngayon ka lang? Tanong agad nito sabay yakap sa kanya. Nailang naman si Clarice sa ginawa ni Kian kaya nag-aalangan siyang ngumiti dito. May dinaan nila ako saglit. Kanina ka pa ba dito? Yeah, something came up kaya maaga akong pumasok at hindi na kita nahintay. Inasikaso ka ba ni Clark? Oo. Tapig niyang tugon at naglakad na siya papunta sa sofa. Napansin naman ni Kian na para bang may kakaiba kay Clarice kaya sinundan niya ito tumupo sa tabi nito. Is there something wrong? May nangyari ba sa bahay kanina habang wala ako? Tumitig muna si Clarice kay Kian kaya napakunot ang noo ni Kian. Tell me, may ginawa ba si Sabina sa'yo? Kilala ni Kian si Sabina. Alam niya hindi maganda magiging dulot dito kay Clarice kaya kailangan niyang gumawa ng paraan para hindi sila magsama sa iisang bahay. Clarice looked away. Mas pinili niyang hindi nalang magsalita. Ang dami na gumugulo sa isipan niya ngayon. Na kung meron pa bang nararamdaman si Kian kay Sabina. Hindi kasi siya satisfied sa sagot ni Kian kagabi. Hindi nga siya sinagot at basta lang siya hinalikan sa labi. Akala niya ay okay na pero bakit sinabayan pa ni Kian si Sabina na kumain ng almusal? Kung hindi pa sinabi ni Sabina ay hindi niya malalaman dahil base sa reaksyon ngayon ni Kian ay wala talaga itong balak na sabihin sa kanya. Napasunod ng tingin si Kian kay Clarice nang tumayo ito at lumabas ng pinto. Pumasto siya sa upuan ni Mori at sinimula na ang kanyang trabaho bilang isang secretary. Alam ni Kian na there's something wrong with Clarice pero mas pinili niyang hindi na muna pilitin si Clarice na sabihin sa kanya. Kinahaponan ay sabay silang umuwi ni Clarice. Habang nasa sasakyan sila ay tahimik lang si Clarice at nakatingin lang ito sa labas ng bintana ng sasakyan. Napasulyap si Kian at nilapitan si Clarice sa kaniyakap sa bewang nito. Nagulat naman si Clarice nang mahawakan ni Kian ang tiyan niya. Napakunot ang noo ni Kian. Why? What's wrong? May masakit ba sa'yo? Wala, nagulat lang ako. Inalis ni Clarice ang pagkakayakap ni Kian. Pagkarating sa mansyon ay sinalubong agad ni Sabina si Kian. She wants to hug and kiss him pero pinigilan siya ni Kian. Sabina, stop acting like you're my lover cause you're not okay. Matigas at may diin na sa adik Kian. What? Ganito naman tayo dati, di ba? Dati yun, Sabina. You're not my girlfriend anymore, okay? Baka nakakalimutan mong asawa ka na ng kapatid ko. At may mahal na rin akong iba. So stop acting like that. Huwag mong hintayin na may magawa pa ako sa'yo hindi maganda. Pagpapamuka ni Kian kay Sabina. Ngumuso si Sabina tumingin kay Clarice na tahimik lang sa gilid ni Kian. Kian,
Mauna na ako sa kwarto ko. I want to rest. Paalam ni Clarice at umalis na. Masama ang loob ni Clarice at sa bawat araw na nakikita niya si Sabina na ganito ang inaasal sa harapan niya ay tila ba lalong nadadagdagan ang sama ng loob niya para kay Sabina at kay Kia na din. Pagkapasok niya sa loob ng kanyang silid ay napaupo agad siya sa kanyang kama. Gulong-gulo na ang isip niya lalo na sa sitwasyon ngayon na dito muna titira si Sabina habang wala pa ang asawa nitong si Angelo. Muli niyang kinuha ang resulta ng check-up at ultrasound niya sa kanyang bag at muling binasa. I'm pregnant. Magiging nanay na ako. Mahina sabi niya at hindi na niya napigilan ang pagpatak ng kanyang luha. I'm sorry, Mom, for failing you. Nabuntis din akong kagaya mo. And I don't know what to do. Natatakot ako, Mommy. Natatakot po ako. Hindi na niya napigilan ng tuluyang mapahagulhol habang niyakap ang ultrasound results. Napasa po din siya sa kanyang plot, pang tummy. Nasa ganoong senaryo siya na biglang may kumatok, kaya naman hindi siya magkaintindihan sa kanyang ikikilos. Nagmamadaling inilagay niya ang ultrasound results sa ilalim ng kanyang unan at dumiretso agad siya sa bathroom upang maligo at upang hindi rin makita ng taong kumakatok ang itsura niya. Nagtataka naman si Kian kung bakit walang kumakatok kaya binuksan na niya ang pinto. Pagpasok niya ay wala si Clarice sa kwarto nito ngunit nang marinig niya ang lagaslas ng tubig sa bathroom ay nakahinga naman siya ng maluwag. Umupo siya sa sofa at nagbasa na ilang librong binabasa ni Clarice. Napansin niyang puro ito love story kaya kahit hindi siya mahilig sa romance book ay binasa pa rin niya at inalam kung ano ba ang gustong kwento ng babaeng mahal niya. Nakakadalawang page na siya nang bumukas ang pintuan ng bathroom. Lumabas mula roon si Clarice at agad naman niyang nalanghap ang mabangong amoy nito. What are you doing here? Masungit na tanong ni Clarice. Nilagyan ni Kia ng bookmark ang pahinang binabasa niya at ibinalik ang book sa kinalalagyan nito kanina. Tumayo siya at naglakad papalapit kay Clarice. Bakit ang sungit ng babe ko? Bawal na ba kung pumasok sa kwarto mo? Malumanay na saad nito dahil alam niyang wala sa mood si Clarice. Base sa tono ng pananalita nito. Magbibihis ako. Gusto kong lumabas ka muna. Napahinto si Kian sa harapan ni Clarice. Get dressed. I won't look. Kian, please. Give me some privacy. Seryosong saad ni Clarice. May nagawa ba akong masama ngayong araw na ito? Nangungusap ang mga matang tanong ni Kian. Ask yourself, Kian. Tumalikod si Clarice at tumiradyo sa kanyang cabinet. Sunundan naman siya ni Kian at niyakap mula sa kanyang likuran. I don't know that I did anything bad to you. So please tell me, and I'll make it up to you, Clarice. Wika ni Kian habang inaamoy-amoy ang balikat at leeg ni Clarice. Kian, please. Magbibihis muna ako. Lumabas ka na muna. Kumalas si Clarice sa pagkakayakap kay Kian. Iiwas sana siya ngunit hindi siya pinakawalan ni Kian. Hinawakan nito ang dalawang balikat niya at isinandal siya sa pader. Tinitigan siya ni Kian ng mata sa mata. Pilit na umiiwas ang mata ni Clarice ngunit sinusundan iyon ni Kian. Tell me, what's wrong, Clarice? Nothing, Kian. Itinulak niya si Kian. Napalayo si Kian ngunit hindi naman natibag ang binata. I asked you what's wrong, but you didn't say anything. And you act like this? Wala nga, diba? Wala. Bakit ba kailangan may dahilan o may kailangan ako'y paliwanag sa'yo? Ang gusto ko lang ay lumabas ka na para makapagbihis na ako. Galit ni Annie Clarice. Kian was shocked. Ngayon niya lang nakita si Clarice na ganito. Okay, don't shout. Don't get angry. I'm going out. Mahinahon saad ni Kian na tuluyan ang lumabas sa kwarto ni Clarice. Paglabas niya ay nakita niya si Clark. I'm sorry, Mr. Kian. I was just going to call you and Miss Clarice to say that dinner is ready. You don't intend to hear that. Kian interrupted him. No need to explain, Clark. I want you to be honest with me. Did something happen to Clarice and Sabina while I was away? Kian asked, seriously. Actually, Sir Kian, say it. Pagbaba ni Miss Madrigal kaninang umaga, sinabi ni Miss Berlin na sabay kayo na breakfast. Umalis lang daw kayo dahil may something urgent daw sa opisina. Nagalit din siya nang hihina namin si Miss Madrigal ng pagkain at inalis namin sa lamas ang pagkain na leftover niya. As he spoke, Kian clenching his fist while greeted his teeth. He was so angry. That woman, where is she? He exclaimed. Nagmamadaling bumaba ng hagdanan.
Mr. Kian, nandun na po siya sa pagkainan at hinihintay na kayong bumaba. Hindi na natapos ni Clark ang kanyang sasabihin na makitang lumabas si Clarice ng kwarto. What are you doing here, Clark? Ani Clarice. Yumuko naman si Clark at sinabi na handa na ang hapunan. Sabay silang bumaba ni Clark ngunit hindi inaasahan ni Clarice ang nakitang senaryo ni Kian at Sabina. Kian held Sabina's hand as he pulled her out the door. Get out, Sabina! Bago ko pa makalimutan na asawa ka ng kapatid ko! Galit na ani Kian habang itinuturo ang daan palabas ng mansyon. Ngunit nagulat silang lahat nang humawak si Sabina sa tiyan nito at sumigaw na para bang may kakaiba itong nararamdaman. No! Kian! My tummy! It hurts! Napakunot naman ng noo si Kian. Lumapit na rin sa Clarice sa kanilang dalawa. Pati mga servants ay nakausyoso na rin sa nangyayari. Napaupo na si Sabina dahil sa sakit. Naalala naman ni Kian na asawa pa rin ito ng kanyang kapatid kaya tinulungan niya ito at agad na binuhat. Isinakay sa kotse at dinala sa pinakamalapit na ospital. Si Clarice na naiwan sa mansyon ay hindi na rin mapakali kaya naman nagpahatid na rin siya kay Ben at sumunod din siya sa ospital kung saan dinala si Sabina. She asked the nurse kung anong room number ni Sabina Berlin. Room 204, ma'am. At nang sabihin ng nurse ay nagmamadali na siyang pumunta doon. Nang makarating siya sa room 204 ay lumabas ang isang doktor. Yumuko naman siya ng bahagya at saka binuksan ng pinto. Papasok na sana siya ngunit natigilan siya sa kanyang nakita. Kian, I'm pregnant. Wika ni Sabina habang hawak ang kamay ni Kian with the tears in her eyes. Tell Angelo that you're pregnant and not to me. I'm leaving. Kian said coldly. He was about to leave when Sabina held his hand. But I don't want this child, Kian. Alam mong ayaw ko magkaanak kay Angelo. Sa'yo ko gustong magkaanak. Sa'yo lang. You know that I don't love your brother. Galit na ani Sabina habang umiiyak. Hindi na nagawang pumasok ni Clarice sa loob. Hindi niya kinakaya ang sitwasyon at mga revelasyon ni Sabina kay Kian. Napasandal siya sa gilid ng pinto. Medyo isinarado niya iyon ngunit naririnig niya pa rin ang usapan ng dalawa. Just give birth to my brother's child. That's your responsibility as his wife. Don't do something stupid or else mananagot ka sa akin. Pagbabantahan ni Kian at pilit na inaalis ang pagkakahawak ni Sabina sa braso niya. Nang makita ni Clarice na papalabas na si Kian ay nagmamadali siya nagtago sa kabilang pintuan. Napatingin pa sa kanya ang bantay ng pasyente sa napuntahan niyang private room kaya naman humingi agad siya ng pasensya. Sorry po, I got the wrong room. Anyat sinilip si Kian. Nang makita niyang tuluyan na itong umalis ay saka lang din siya lumabas. Nakapagdesisyon na si Clarice. Ipaglalaban na niya si Kian. Aaminin na niya ang totoo. Hindi na niya hayaang makalapit pa si Sabina sa taong mahal niya. Huminga siya ng malalim. Inihanda niya ang kanyang sarili para pumasok sa hospital room ni Sabina at kausapin ito. Maayos na usapan ang gusto niya dahil alam niyang pareho silang nagdadalang tao. Pumasok siya sa room ni Sabina. Bahagyang nakapikit si Sabina ngunit biglang nagmulat ng mga mata nang maramdaman niyang may pumasok sa room niya. Naliit ang mga mata niya na makitang si Clarice ang pumasok sa room niya. What are you doing here? She asked coldly. I am here to talk to you. Diretsong sabi ni Clarice. Talk to me? Sabina said sarcastically. Tumaas ang sulok ng labi nito at tiningnan ng masama si Clarice. I want to talk to you about Kian. You don't have the right to talk to me about him. You're just nothing. Isang babae na basta nila sumampas sa kama na isang lalaki at nagpabuntis. She smirked. Nalaki ang mga mata ni Clarice. How did you know that I am pregnant? I have my ways, Clarice. Kaya kung inaakala mo na patuloy kang mamahalin ni Kian dahil sa batang dinadala mo, ay nagkakamali ka. Alam kong ako pa rin ang mahal ni Kian at hindi ikaw. Clarice remained calm. She heaved a deep sigh bago ulit nagsalita. Kung talagang ikaw pa rin ang mahal ni Kian, bakit kailangan mo pa magmakaawa sa kanya para lang balikan at mahalin kanya ulit? Imagine, a married woman like you ay may gusto pa rin hanggang ngayon sa kapatid ng asawa mo? Wala kang alam, kaya wala kang karapatan na husgahan ako. Gigil na ani Sabina. Alam ba ito ng asawa mo? O ng mga magulang at kapatid ni Kian? What if malaman nila? Ano kaya magiging tingin nila sa'yo? Shut up!
Get out, Clarice! Get out! Galit na sigaw ni Sabina at ipinagahagis ang una na nasa tabi nito. Dahil mahina pa si Sabina ay hindi man lang umabot kay Clarice ang una na inihagis nito. Just love your child, Sabina. Dahil hindi lahat ng bata ay nakararanas ng pagmamahal ng kanilang mga magulang. Huling sinabi ni Clarice at lumabas na sa room ni Sabina. Hindi niya alam kung tama ba ang ginawa niya o mas lalo lang niyang na-trigger sa Sabina. Palabas na si Clarice sa ospital na makatanggap siya ng tawag mula kay Kian. Hello? Hey, where are you? I'll pick you up. Huwag na, pauwi na rin ako. Walang ganang sagot niya. Okay, I'll wait you outside the gate. Bakit umalis ka pa? Gabi na. Pahabol na tanong pa ni Kian. Wala. May pinuntahan lang akong kaibigan. Okay, next time may sabihin mo sa akin para naman masamahan kita. Napabuntong hininga si Clarice at hindi na ulit nagsalita. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Sabina ay tila ba mas lalo siyang pinanghinaan ng loob. Akala niya ganoon lang kadali ang lahat, pero hindi pa rin pala. Pagkababa niya pa lang sa sasakyan ay nagulat siya nang salubungin siya ng yakap ni Kian. Pakiramdam niya ay miss na miss siya nito kahit palagi naman talaga silang magkasama. Kian, hindi na ako makahinga. Reklamo ni Clarice dahil sa higpit ng yakap ni Kian. Oops. Sorry, I just feel like I miss you so much. Natatakot ako sa tuwing pakiramdam ko ay nalalamig ka sa akin. Sa tuwing hindi ka nagsasalita at hindi mo ko kinakausap. I'm sorry din. Hindi ko intensyon na takutin o pag-alalahanin ka. Okay na ako. Basta huwag mo nang ulitin yun. And every time na aalis ka ay magpapaalam ka sa akin kung saan ka pupunta, okay? Tumango naman si Clarice. Hinawakan ni Kian ang magkabilang pisngi niya. Saka siya nito hinalikan sa labi. Ilang segundo rin yata silang nakapikit bago naghiwalay ang kanilang mga labi. Let's go inside. Nag-prepare ako ng dinner natin. Alam kong hindi ka pa rin kumakain. Ayan ito kay Clarice. Sabay silang pumasok sa loob ng mansyon at dumiretso na sila sa hapagkainan. Ibang pagkain na nakahain at sa tingin ni Clarice ay nagpaluto ng panibagong set ng pagkain si Kian. Nagsimula na silang kumain. Habang kumakain sila ay panay ang lagay ni Kian ng pagkain sa plato ni Clarice. Ngunit may isang ulam na para bang biglang nag-crave si Clarice. Kian, I want Hungarian sausage. You want what? Naguguluhang tanong ni Kian na para bang hindi niya nagets ang sinabi ni Clarice. Sabi ko, gusto ko ng Hungarian sausage. Hungarian sausage? Gulat na saad ni Kian. Ano nakakagulat dun? Nakangusong sabi ni Clarice. Wala. Wait, ipagpapaluto kita. Tanawag ni Kian si Clark at sinabi ang gustong ulamin ni Clarice. Bagya pang natawa si Clark sa sinabi ni Kian ngunit agad rin na tumango at dumiretso sa kusina. Ilang sandali lang ay dumating ng sausage at nanlalaki na agad ang bibig ni Clarice sa tuwa nang makita niya iyon. Yay! Parang batang saad ni Clarice. Hindi pa man naiilapag ng maid, ang Hungarian sausage ay nakatusok na agad si Clarice ng isa at agad na isinubo. Ang sarap talaga nito. Sambit pa niya habang umunguya. Pinagmamasdan lang naman ni Kian si Clarice at napakunot ang noo dahil may napansin siyang kakaiba sa dalaga. Kailan ka pa nahilig sa Hungarian sausage? Lately lang. Tipid na sagot ni Clarice. At pagkaubos nga ng isa ay kumuha pa ulit si Clarice. Hindi na nito pinansin na ibang pagkain at puro yun lang ang kinain. Clarice? Bakit? Gusto mo rin bang matikman ang sausage ko? At bigla namang natigilan si Clarice sa kanyang pagnguya. Sausage mo? Bakit? Iba pa ba ang sausage mo sa kinakain ko? Inosanteng saad ni Clarice. Wala pang ideya sa Clarice sa sinasabi ni Kian ngunit ang mga maid at sina Clark ay pinipigilan lang ang pagtawa. Ilang segundo rin yata bago nagets na Clarice ang nais sa parating ni Kian. Ibinaba niya ang kanyang kinakain na sausage at tila ba nawalan siya ng gana. Bastos! Tumayo si Clarice, lumapit kay Kian at pinagsusuntok ang balikat ni Kian. Si Kian naman ay tawa lang ng tawa at hinuli na ang kamay ni Clarice at hinilang papalapit sa kanya. Napaupo si Clarice sa kandungan ni Kian at agad na nanlaki ang mga mata niya. Nararamdaman mo na ba ang Hungarian sausage ko, Clarice? Bulong ni Kian sa kanyang tenga. Sabay dila roon kaya agad na napatayo si Clarice at lumayo kay Kian. Nagtatakbo si Clarice paakyat kaya agad siyang hinabol ni Kian.
Nang makapasok sa kwarto ay isasarado sana ni Clarice ang kanyang pintuan, ngunit mabilis na naiharang ni Kian ang kanyang braso. You can't escape me now, Clarice. Ngayon, tikman mo ang totoong Hungarian sausage. Bastos ka talaga. Ayoko na, di na ako kakain nun. Tumakbo si Clarice papasok sa loob. Dumiretso siya sa banyo at doon sana magtatago kay Kian ngunit pinigilan siya nito. Kian, ayoko na, pagod na ako. Hinihingal na sa ni Clarice ngunit wala na siyang kawala dahil yakap-yakap na siya ni Kian. Hindi na nagpumiglas pa si Clarice at hinayaan na lang niyang yakapin siya ni Kian. Kian, I want to rest. Ani Clarice kaya naman binuhat na siya ni Kian papunta sa kanyang higaan. Can I sleep here, Clarice? Sleep lang ha? Paninigurado pa ni Clarice. Promise, sleep lang. Gusto lang kitang yakapin habang natutulog ako. Okay? Talaga? Pumapayag kang dito na ako matulog? Hindi naman na nagsalita si Clarice at tumango na lang habang nakatitig sa gwapong mukha ni Kian. Napangiti naman si Kian. Can I marry you na? Para naman palagi na tayo magkatabi tuwing gabi. Are you sure that you want to marry me? Of course, Clarice. Ikaw na lang hinihintay ng singsing at simbahan. Pero ayoko ng bonggang kasal. Inihiga na ni Kian si Clarice sa kama. Ngunit napakunod siya sa naging sagot ni Clarice. Okay then. Kahit anong klase ng kasal ang gusto mo, ay ayos lang sa akin. Ani Kian at humiga na rin sa tabi ni Clarice. Niyakap niya ito sa bewang at hinalikan sa labi ang dalaga. Hindi rin naman mahalaga kay Kian kung anong klase ng kasal ang gusto ni Clarice. Dahil ang mahalaga sa kanya ay makasal sa taong nais niyang makasama sa habang buhay. Pwede bang sekreto lang muna kasal natin? Bigla ay sabi ni Clarice na mas lalong nakapagpagulo sa isip ni Kian. Why do you want to make our marriage secret? Aren't you proud to be married to a CEO of the Berlin Group of Companies? Malungkot na tanong ni Kian. Mula sa pagkakahigay bumangon si Clarice at hinarap ng maayos si Kian dahil alam niyang seryoso na ang bagay na pag-uusapan nila. Hindi sa ikinahihiya kita. Gusto ko lang na maging normal pa rin ang buhay ko kahit nakasal na tayo. I mean, hindi pa ako handa na maging asawa ng mataas na taong katulad mo. Sana'y maintindihan mo ko. Napatitig naman si Kian kay Clarice habang nagpapaliwanag ito. This girl was unbelievable in his mind. Yung ibang mga babae ay gustong-gusto ng mapangasawa siya at gustong ipagsigawan sa mundo na siya ang mapapangasawa pero iba si Clarice. Ibang-iba. Pero naiintindihan naman niya ang dalaga kaya kahit ayaw niya ng ganoong set-up ng wedding, ay pumayag na din siya. Okay, I understand you. Pero sana kapag dumating ang panahon na ready ka na as my wife, ay sabihin mo lang sa akin and I will announce it to the whole world and the universe na ikaw ang asawa ko. He held her face and then kissed her lips on her forehead. I love you, Clarice. I really, really love you. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya ngayong gabi. Tomorrow, be ready. We will get our marriage certificate. But before that, ipapatikim ko muna sa iyong paborito mong sausage. Pabarong wika ni Kian. Napangiti na si Clarice. She felt awkward earlier, but now, she's into it. Nagbibiro lang ako. Matulog na tayo. I know you're tired. Let's sleep together. Sabay silang humiga. At kagaya nga ng sinabi ni Kian ay natulog lang silang magdamag. Gusto niya ulit i-reserve ang kanyang magiging asawa pagkatapos ng kanilang so-called secret wedding. In the morning, na magising si Clarice ay wala na si Kian sa tabi niya. Hindi na naman maganda ang pakiramdam niya. Nais na naman bumaliktad ng sikmura niya kaya naman dumiretso na agad siya sa banyo. Panay ang suka niya ngunit wala naman lumalabas sa bibig niya. Nang mawalan siya ng lakas ay naghilamos siya at nagmumog, saka ulit bumalik sa higaan niya. Pinalipas niya ang kanyang pagkahilo at pangangasim ng sikmura. Hindi niya akalain na ganito pala kahirap maglihi. Isang oras pa ulit siyang natulog. Nagising lang siya sa isang katok na nagmumula sa labas ng kanyang pintuan. Miss Clarice, your breakfast is ready. Boses iyon ni Clark. Napilitang bumangon si Clarice dahil nanghihina pa rin ang pakiramdam niya. Habang lumilipas ang araw ay para bang mas lalo siyang nahihirapan sa kanyang pagbubuntis. Okay Clark, lalabas na ako. Tugon niya rito.
Pagtayo niya, napatingin siya sa salamin. Iniangat niya ang kanyang damit na pantulog at sinipat ang kanyang tiyan. Hindi pa naman halataan siya niya, ngunit tila ba halata na sa mukha niya na hindi maganda ang pakiramdam niya. She looked pale, kaya naman naligo na siya at naglagay siya ng konting kolorete sa mukha niya. Paglabas niya ng kwarto ay pababa na sana siya nang makarinig siya ng ingay sa study room ni Kian na para bang may nagtatalo. Bahagyang nakabukas ang pintuan. Hindi niya intensyon na makinig ngunit tila ba biglang naging interesado siya nang marinig niya ang kanyang pangalan. So, Clarice is from the Aguirre family and you're going to marry her? Rinig niyang galit na boss ni Angelo. How did you find it? Kalmadong saan ni Kian. I saw it from the document here. I came here earlier pero tulog ka pa sa kama ng babae mo. Kaya dumiretso ko dito. At ito pa palang makikita ko pagkatapos ng business trip ko. Huwag mo akong pakialaman sa mga desisyon ko, Angelo. Your business is your business. My business is my business. Kagaya ng hindi ko pakikialam sa inyong dalawa ni Sabina. He said coldly. Kian, don't you understand na hindi pwede maging miyembro ng pamilya natin ng kahit na sino sa miyembro ng Aguirre family? At kapag nalaman ito ng pamilya natin, maaari ka nilang kamuhian. Malakas na hinampas ni Kian ang kanyang lamesa dahil sa gigil na nararamdaman niya para kay Angelo. Don't get involved in this, Angelo. Clarice is the abandoned daughter of Robert Aguirre. She had nothing to do with what that family did to us. Galit na ni Kian dahil hindi na niya napigilan ang kanyang galit. Napapikit si Clarice. Nasasaktan siya pero gusto niya pa rin marinig ang pinag-uusapan ng magkapatid. Kahit ano sabihin mo, Kian, she is still a member of Aguirre family. And you know, she has no place in our family. Think about that carefully, Kian. Huwag mong hintayin na ako pang kumilos para mawala ang babaeng yan sa landas natin. Subukan mo lang na pakialaman si Clarice. Kakalimutan ko na rin na kapatid kita. Masamang tinitigan ni Angela si Kian. He knows that Kian really loved Clarice. Ngunit kahit nagaano pa nito kamahal ang babae ay wala ding saysay dahil kahit kailan ay hindi matatanggap si Clarice ng buong angka nila. Nang maramdaman ni Clarice na palabas na sa Angelo ay mabilis siyang umalis at bumalik sa kanyang silid. Kabadong-kabado siya at hindi niya alam ang gagawin niya. Napasandal siya sa likuran ng pintuan. Napahawak siya sa kanyang dibdib dahil hindi niya makontrol ang malakas na kabog nito. Nakapag-isip-isip na si Clarice. Hindi na niya kailangang hintayin na may gawin pang masama si Angela sa kanya. Napahawak siya sa kanyang flat pangtiyan. Nagmamadali siyang kinuha ang maleta at binuksan ang kanyang cabinet. She needs to leave the mansion immediately. Eksaktong pumasok naman si Kian sa kwarto ni Clarice at naabutan ang pag-iimpake nito. Nagdilim ang aura ni Kian sa kanyang nakita. Where do you think you're going? Aalis ka? Iiwan mo ako ng ganun-ganun lang? Sa tingin mo ba'y papayagan kitang umalis at iwan ako, ha? Clarice? Hindi huminto si Clarice sa pag-iimpake kaya nalapitan siya ni Kian at mahigpit na hinawakan ng kamay niya. Stop! Packing your things! Nasasaktan ako, Clarice! Bakit ba napakadali lang para sa'yo na iwan ako? Hindi mo ba talaga ako mahal? Pagkatapos mong pumayag na magpakasal sa akin, ngayon naman iiwan mo ako? How dare you do this to me? Galit na ani Kian sa harapan niya. Hindi makapagsalita si Clarice. Nasasaktan din naman siya. Buo na sana ang loob niya pero sa narinig niya biglang nanghina ang mga tuhod niya. Biglaan siyang nawala ng lakas na loob. Hihintayin pa ba niyang mabulgar sa buong pamilya ni Kian ang lahat? Na anak siya ng mortal na kaaway ng pamilya nito? Ibinalibag ni Kian ang maleta niya. Nagulat siya nang makita niyang nasira ang maleta niya. Narinig ko lahat ng pag-uusap niyo ni Angelo. Sabihin mo sa akin, dapat pa ba ako manatili sa tabi mo? Kahit na ano pang marinig mo, ako pa rin ang tingnan mo, Clarice. Hindi ko hayaan na may gawin silang masama sa'yo. Bakit ba ayaw mo magtawala sa akin? Kian, hindi ko kaya. Pabayaan mo na ako. Muling nilapitan ni Clarice ang kanyang maleta at inisa-isang damputin ang nagkalat niyang mga damit. Nagtagis na ang bagang ni Kian. Muli niya sinipa ang maleta ni Clarice palayo at hinaklit si Clarice sa braso nito. Hindi ka alis. Hindi mo ako iiwan. Dito ka lang. Makakaalis ka lang sa poder ko kapag pinayagan na kita. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Akin ka lang, Clarice. Kian, naririnig mo ba ang sinasabi mo? Oo, rinig na rinig ko. Umiling si Clarice. You're unbelievable. Itinulak ni Clarice si Kian at dumiretso na sa pintuan.
Palabas na sana si Clarice nang muli siyang hilahin ni Kian palayo at ilak ang pinto. "You're not going to leave me!" Itinulak ni Kian si Clarice sa kama at mabilis niyang kinubabawan. Mahigpit niyang hinawakan ang braso ni Clarice at sa pilitan na hinalikan sa labi ang dalaga. Sa sobrang galit ni Kian ay hindi niya na makontrol ang sarili niya. Kinagat niya ang labi ni Clarice. Nalasahan na ni Clarice ang sarili niyang dugo. Clarice keeps on struggling. "Kian, please, don't do this to me!" Sigaw ni Clarice at pilit na nagmamakaawa ngunit tila ba nabingi na si Kian. Inisang hawak niya ang dalawang braso ni Clarice. Sa pilitan niyang inalis ang pang-ibabang saplot nito. "Kian, please stop! Nasasaktan na ako! You're not going to leave me! Hindi kita mapapayagang iwan ako!" Patuloy na sinasabi ni Kian. Marahas siyang inangkin ni Kian. Nanlaki ang mga mata ni Clarice at halos panawan siya ng hininga sa ginawa ni Kian na sa pilitang pag-angkin sa kanya. Biglang pumasok sa isip niya ang ginagawa noon ni Robert Aguirre sa kanyang ina. Hindi na niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Malakas at madiin ang ginagawang pag-angkin sa kanya ni Kian. Marahas ang bawat pagkilos nito. Kian, please stop! It hurts!" Nasasaktan na siya ng sobra. Hindi niya akalain na dadanasin niya ito kay Kian. Ibang-iba noong huling pagtatalik nila. Kung gaano ito kalumanay noon sa kanya ay ganoon na itong karahas ngayon sa pag-angking niya. She is really in pain. Pakiramdam niya ay mawawala na siya ng malay. At tila ba doon lang natauhan si Kian, lalo na nang makita niyang dinudugo si Clarice. Clarice, are you pregnant?" Gulat na tanong ni Kian. Ngunit hindi na nagawang makapagsalita pa ni Clarice dahil unti-unti nang nagdilim ang kanyang paningin.